Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, nasa mga balita pala kahapon, itong issue ng ice. Ice in Canada. Oo, hindi yellow. Alam ko, mayelo ngayon sa maraming bahagi ng Canada. I'm talking about ice as in yung parang CBSA ng USA. Okay, well, it turns out they have 5 offices in Canada. Okay, pero ang kanilang mga opisina nasa mga consulate nila. Okay? So, ang tanong na marami, anong ginagawa nila dito? Guys, take note ha, matagal na po merong ganitong mga opisina. I think siguro sa issue lang siguro sa mga nangyayari sa US, paghihigpit din sa immigration ng Canada, biglang may nag-research and discovered, hey, ICE is in Canada. So now, I'm sure there are some questions. Anong ginagawa ba ng ICE dito? Dahil naghihigpit ang Canada sa mga out of status, sa mga expired visas, ano ba to? Tutulungan ba nila ang CBSA na mag-enforce ng anumang uri ng deportation sa mga taong to? Yan ang ating sasagutin kasama ang ating suki, si Attorney, teka nga, ano ba ito yan? Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Welcome back, Attorney Jake. O yan, simple lang ang gusto nating, ay, hindi pala email ko. Email ni Attorney Jake. Hold on, let me put that up. Yan. Okay, if you have more questions, you can send Attorney Jake an email. Okay, I sent you some of the reports, di ba, Attorney Jake? Let Right, me yeah. Nagulat din show ako them. dun. Oo, papakita ko yung ilan. Okay? For example, guys. Oh, ayan. This is from the CBC News. ICE has 5 offices in Canadian cities. What it can and cannot do. Meron din halimbawa yan. Toronto Star ICE has offices in 5 cities across Canada. What are they doing here? At ilan lang yan, guys. Marami pang iba. Okay. Tanggalin ko lang yan. So ano nga bang ginagawa nila dito, Attorney Bago pa Jay? yung news na yun. So, ayun pala din, nagulat din ako doon nung sinabi mo sa akin. Ayun nga, anong ginagawa ng ICE dito, di ba, sa US? And apparently, matagal na sila dito. Nandun sila sa embassy, definitely sa Ottawa. At saka sa mga ilang consulates. So, ang dami palang US consulates din dito sa Canada, no? Halos lahat ng provinces is meron silang consulate. Pero yung ICE nasa ilang consulate lang. So, hindi naman lahat. So, like Toronto, Calgary, Vancouver, tsaka Montreal. Montreal and yung sa Ottawa. Ottawa nga na embassy mismo. So, 5. So, 5 lang out of the many consulates dito yung may presence ng ICE. And again, matagal na yun sila pala dito. And more on preventive yung ginagawa nila. Investigation, basically, para ba bago pa magkaroon ng any crime na makocommit sa US, for example, na-prevent na nila. So, example dyan, yung mga drug trafficking, arms smuggling, human trafficking, pati sa mga child trafficking na mga ganon. Bago pa mangyari yon, na-imbestigahan na nila at magawa ng solusyon. So, kumbaga, nakipag-partner sila sa Canadian authorities din. So, unang-una, i-clarify natin, hindi sila pwedeng manghuli dito sa Canada kasi, well, syempre, jurisdiction na ng Canada yon. Canadians lang ang pwedeng manghuli. Or I think, Attorney Jake, you're referring to yung binabantayan rather nila, yung mga transnational crimes. Yeah, exactly. Oo. Siguro yung mga criminal syndicates na yan, meron silang mga grupo dito maaari sa Canada. Yes. They are investigating those para hindi na lumala pa sa Amerika. Ganon. Exactly. Para hindi na umabot pa ng US yung problema. And nga, transnational siya. So it comes from one country to the other. And di ba din ni President Trump noon na isa sa reason kung bakit siya nagtaas ng tariff kasi nga daw may mga fentanyl na nakapasok sa US. Konti lang naman yon. So but anyway, yung mga ganong crimes, yun yung gustong i-prevent din ng itong ICE. Oo. So walang kinalaman ito, Attorney Jake. Siyempre, hindi mo inisip,
baka hindi kaya humingi ng tulong ang CBSA patungkol dito sa Yeah. mga milyong-milyong expired Yeah. ang visas. May ganun ba yan? Posible ba Hindi. yun? So yun, walang kinalaman. Definite yun kasi yun nga, na-curious nga din ako doon. Yung ba, ganun ba? Yung ba yung implication nun? Hindi, wala. Malabo yun kasi kanya-kanyang ano siya. So yung problema ng Canada sa immigration, for example, hindi na kailangan mangialam ang ibang bansa doon. Kumbaga internal problem yun eh. Same thing sa US din. So yung ICE, di ba may mga operations din sila, may mga raid sila. Ngayon, masyado nga silang active sa US. So yun, wala namang kinalaman din ng Canadian authorities doon. Pero yung transnational crimes na nabanggit mo, yes, doon sila may cooperation. Oo, okay. And to further appease those who might be concerned no with ISIS presence in Canada, meron akong ipapakita sa inyong isang article. Ito naman discussing yung ICE sa Calgary. Nabanggit dito sa article na ito ng Calgary Herald na yung unit ng ICE doon ay meron lamang 3 tao. So obviously that gives you an idea. They will not. I don't think 3 people will be, leading a raid Exactly. or leading an operation, right? Oh, nakasulat dito. Ayan, 3. Ano ba yan? Okay, 3 HSI agents are currently assigned to the Calgary office according to the US Consulate General in Calgary. Ano yung HSI? Isa pa yan, isa pa to, no? Ito yung Criminal Investigative Arm ng ICE. Yeah. And it is called Homeland Security Investigations. Ayun. Napunta rin ako dito kasi Attorney Jaco, let me show you. Talagang sa website na ng ICE, ano? Yeah. O, tignan nyo Kung siyempre, inalam ko guys, saan ba nanggaling yung listahan ng 5? Dito ako napunta. Ito po yung website ng US Immigration and Customs Enforcement International Offices nila. Ayan, ang dami nilang presence all over in different countries. So, hindi lang Canada, kumbaga. Yes, 50 countries ngayon nakita ko eh. Parang 93 offices in 50 countries. Oh, see? Okay. Actually, hindi ko na check kung meron sa Pilipinas, by the way, no? Hindi ko na check. Pero nandito yan. So, ito page 1 pa lang. Tignan mo, napakarami na. 8 yung Calgary lang ang naabutan dito. And apparently, in Calgary, for example, they've been there since 2019. Yeah. Okay? Ngayon, yung mismong website may paliwanag kung ano yung ginagawa ng mga tao nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang sabi, together with our partners abroad, we collect evidence. Pero meron dito, arrest criminals, seize drugs, money, weapons, and other items, stop threats from traveling to the US, and conduct other activities to protect the public from those seeking to harm our country. Our country, ibig sabihin the US. So that's clear, no? Attorney Jake, guys, no? Walang mga raid. Yeah. Walang ganun. Saka walang kinalaman sa immigration, yan na lang. Hindi yung deportation. Unlike yung nangyayari nga sa US mismo, di ba? Yung ICE yung nagpapa-deport. Di ba? Nagpa-conduct ng raids. More on immigration yung focus nila dun. Pero outside of it, wala nang immigration involved dun. More on yung drug trafficking, other crimes, transnational crimes na na-mention mo. Pero hindi na siya masyadong related sa immigration per se. Yan. Oo. By the way, no, salamat pala kay John Sibug. Yan yung unang kaibigan natin sa Spot Pinoy, yung isa po nating channel, na nag-alert sa akin ng mga balita tungkol sa ICE. Kahapon kasi nagka-episode ako dun sa Spot Pinoy, Attorney Jake. One of the comments there, I remember also, from Jet. Hi Jet, kung nanonood ka dito. Meron siyang nire-raise na scenario. Parang basically, posible ba na palagay mo, Attorney Jake, I'd like to get your thoughts on this. Posible ba na yung Canada, to appease US President Donald Trump, magkaroon ng operations as aggressive as ICE? If only to appease him at para kumbaga huminahon siya at maging smooth ang anumang upcoming trade negotiations. Do you see that happening? Medyo valid yun, I would say. Kasi si Trump, President Trump, ini-encourage niya yung mga ibang countries, including Canada, pati mga countries sa Europe, na maging mahigpit nga sa immigration.
Okay. Kumbaga bawasan yung immigration at saka lalo na yung mga immigrants na nagko-commit ng crime yung nga i-deport. Kumbaga magkaroon ng tougher stance. Katulad ng US, parang gano'n. Parang gusto niya sabihin, gayahin niyo kami, tingnan mo kami dito. Mahigpit kami sa immigration. Talagang nagre-raid kami and everything. So parang, yun. So may validity ng kaunti yun. Pero I don't think na gagawin yun ng mga countries, katulad ng Canada, para lang ma-appease si Trump, Yeah. Oh. President Trump. So, lalo na ngayon, parang yun nga, pabago-bago yung isip niya. Minsan, kala mo na-appease mo na, hindi pa rin pala. So parang wala namang katapusan yung appeasement na yun. So, from what I see din sa mga leaders sa ibang bansa, katulad din dito nga sa Canada, no? Medyo pumapalag na din sila. So even if maliit tayo, yun nga, 1/10 lang tayo ng US. Tapos individually yung mga countries sa Europe like France, Germany, and so on. As an individual country, maliit sila. Pero pag nagsama-sama nga, yun yung kumbaga yun yung gist din ng speech ni PM Carney. Na magsama-sama tayo, maliliit tayo, pero pag nagsama-sama tayo, medyo malakas din tayo. So parang ganon. So yun yung nakikita natin ngayon. Medyo pumapalag na rin. Hindi na sila masyadong kikim yung bibig. Sabihin natin na, baka magalit si President. Sabihin ito, tinan mo, tayo, katabi pa tayo ng US, pero naging matapang si PM Carney dun sa speech niya. Di ba? Kaya nga, maraming humanga sa kanya eh. So, but anyway, yun lang. Yun yung comment ko doon. Hindi siguro gagawin ng ibang bansa yun just to appease Trump. But valid yung valid yung comment na yun na may kinalaman, pwede. Kasi gusto ni Trump yun na gayahin siya ng ibang mga bansa. Oo. But I have my doubts, no, if the Canadian people would want something like that. At least what we see in the news, yung para mga raids involving children in schools, parks, yung mga ganyan. Parang I don't think Canadians will allow that kind of, operations. Hindi ba? Kaya maging proud tayo sa ganun dahil, well, hindi tayo ganun eh. Hindi tayo ka-stricto. Oo. And by the way, I don't know if nakita mo tong report na to, Attorney Jake. Sa Vancouver, may mga nagrarally. I think Vancouver at meron pa yatang isang lugar. Correct me if I'm wrong na lang guys na dyan sa comment section. Pero meron pong ilang mga Canadians na nagpo-protesta kasi natuklasan nila na meron pong ilang mga Canadian companies who do business with ICE. Okay? Parang meron supplier ng... Mga lumalaki na yung issue niyan eh. Oo, wait. Ano ba to? Mga supplier ng ilang mga ginagamit basically ng ICE. Hindi ko na maalala ngayon guys. Now, some Canadians are protesting, calling on these companies na parang i-cancelan nyo yung mga kontrato nyo dyan kasi yung ICE daw ginagamit para sa mga opresyon which these protesters are saying, mga violating human rights, yung mga ganyan, okay? What we would expect in such protest. So doon pa lang ako, no? Parang that's a glimpse of how if ever Canadians perceive that type of operation. Yun nga, kaya nga pwede talaga siyang mag-escalate yung mga ganyan. And then if you remember din do sa Israel-Gaza na giyera, di ba? So maraming nagsabi din na yung mga nakikipag-deal sa Israel, yung mga nagbibigay ng donation sa mga Israel na companies or organization, dapat i-boycott natin yung mga ganun ba? So pwedeng lumaki yung issue. Kaya siguro wag na natin patulan siguro yung kung may mga kung tayo makigaya siguro kasi nga mahirap eh. Pagka lumaki kasi yan, hindi natin control, tayo din nung maapektuhan eh. Yung natin sa US talaga naman kahit papaano, reliant din naman tayo doon. Kaya sabi ni President Trump din, parang sinabi niya, kung walang US, walang Canada, di ba? And then, nag-respond naman si PM Carney. Pero, yun nga, hayaan na natin sila. Hayaan na natin yung mga leaders na i-resolve yan. Kasi kung sasali pa tayo sa gulo, yun nga, tayo din yung talo. Hindi natin kaya yung US sa laki nila. Hayaan mo na sila mag-usap doon. All right. Okay. So that is it, guys. Again, don't worry. ICE is not going to be helping the CBSA with any type of raid or operation targeting yung mga wala ng status, expired visas, anuman. Okay? So that is it. Yun lang naman ang gusto natin mag-usap.
dito, no? Maraming salamat, Attorney Jake. If you have other questions, just put it down there in the comment section. Or again, you can also email Attorney Jake directly. Ayan po yung kanyang email sa ibaba. Okay, we'll end this episode here. Bye! Oh. Yan.